Baga po naman sa larong chess, isa-isa nang pumupwesto o pinipwesto ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang kanyang mga tauhan na bubuo sa kanyang gabinete. Bukod po sa ilang kaalyado at dating kaklase, bukas raw si Duterte na bigyan ng posisyon sa gobyerno ang mga komunista. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Dahil may one-year ban sa pag-appoint sa pwesto ng mga natalong kandidato, hindi muna maitatalagang Foreign Affairs o Justice Secretary si Senador Alan Peter Cayetano na hanggang 2019 pa naman ang termino sa Senado. Posible raw pansamantala munang uupo bilang Foreign Affairs Secretary si dating SEC Chairman Perfecto Yasay. Perfecto Yasay was my roommate sa law school kami. May koneksyon din kay Duterte ang ilan niyang itatalaga. Magiging Executive Secretary ang kapwa San Beda Law graduate na si Salvador Mejaldia. Presidential spokesman ang abogado niyang si Salvador Panelo. Finance Secretary naman ang high school classmate at campaign finance manager na si Sonny Dominguez. Habang ang San Beda Law School classmate na si Art Tugade na dati ring CEO ng Clark Development Corporation, magiging Transportation and Communication Secretary. Agriculture Secretary naman ang kaalyado niyang si dating boxing commentator at dating Cotabato Governor Manny Piñol. Habang Education Secretary si Lyceum of the Philippines Batangas President Peter Laurel. Si dating Defense Secretary Gibo Chodoro na dumalaw kay Duterte kinakausap na hawakan muli ang posisyong yan. Kaklase rin niya noong high school si dating Congressman Jesus Dureza na posibleng ma-appoint muling Presidential Peace Advisor kaugnay ng pakikipagnegosasyon sa mga rebeldeng Moro. Si dating Justice Secretary Silvestre Bebot Bello III na dati ring peace negotiator for communist groups ang makikipag-usap muli sa mga rebeldeng komunista. Bagaman bukas sa pagkakaroon ng coalition government kasama ang Communist Party of the Philippines, nilinaw ni Duterte na bilang pinuno ng pamahalaan ay kalaban siya ng mga rebelde. Pero sakaling umusad ang usapang pangkapayapaan, plano niyang ipahawak sa CPP ang ilang sangay ng pamahalaan. Open yung DAR, DNR, labor if they want. Kasi sabi lang pinaka-oppressed ng ano yan. So they are the most vigilant group in the Philippines about labor. So they would get it and DSWD. Target din daw ni Duterte na gumulong na ang isang constitutional convention para talakayin ang federalismo sa loob ng unang 2 taon ng kanyang termino. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, GMA News.